Magandang araw po, magandang gabi, mga kapatid at mga kalahi, na ngayon po ay muli tayong magniniig sa atin pong patuloy na pag-aaral at pagsisiyasat sa mga natatanging doktrina ng banal na kasulatan, at dito'y nangunguna ang pagbabautismo. Sa sinundan pong segment ng ating pag-aaral ay atin pong natuklasan kung ano ang mga utos na dapat nating ganapin. Mula po sa ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa sangkalangitan ay nag-iwan ng isang tagubilin sa kanyang mga alagad na sinasabi doon na ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, at ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pagkatapos po noon ay nagpaalam siya sa lahat at namalas ng kanyang mga alagad na unti-unti siyang nawawala papunta sa kalangitan. Sa ganitong paraan ay nagkaroon po tayo ng pagkaunawa sa kung ano ang utos at tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo. At kung itatanong po natin, ano ba yung bautismo na yan? Na sa lahat ay ipinagtagubilin at ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo. Nang ating basahin ang isang pangungusap ni Juan ayon po sa Marcos Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 8, nangusap po ito na sinabi niya, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig, tatapat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo." Kung gayon ay mauunawa po natin na sa pangungusap na yun ay mayroon dalawang bautismo na lumilitaw. Bautismo sa tubig at ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang isang bagay po na ating napag-aralan, ano ba yung bautismo sa tubig? Ano ba yung bautismo sa Espiritu Santo? Nang magpatuloy po tayo sa ating pagtalakay, natuklasan po natin na ang bautismo sa tubig ay bautismo ng pagsisisi sa kasalanan. Datapwat ang kasalanang ito ay magkakaroon lamang ng kapatawaran kung tatanggapin ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay ating nabasa sa Gawa ng mga Apostol, ang kapitulo ay 2 at ang bersikulo ay 38. At sa ating pong patuloy na pag-aaral sa lahat ng mga may kinalaman sa doktrina ng bautismo, ay atin pong nasumpungan ang isang pangyayari na bakit ba kailangan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ano ba yung bautismo sa Espiritu Santo? Sa isang pangyayaring atin pong binasa na ito ay natala sa Gawa ng mga Apostol, ang kapitulo ay 19 at ang bersikulo ay 1 hanggang 6, ay meron pong pangyayaring nakatagpo ng Apostol Pablo ang ilan sa mga alagad ni Juan. At doon, kanyang tinanong ang mga tao. Ang sabi niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya?" Ang sagot ng mga tao, "Hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo." Kaya't muling nagtanong ang Apostol Pablo, "Kung gayon, sa ano kayo binautismuhan?" Ang mga alagad ni Juan ay sumagot, "Sa bautismo ni Juan." Nagpaliwanag ang Apostol Pablo na sinasabi niya na ang pangungusap ni Juan Bautista ay sumampalataya sa dumarating sa hulihan niya, na makatidbagay sa ating Panginoong Jesucristo, na ang sino man natatanggap sa kanyang pangalan ay magtatamo ng kapatawaran. Kung gayoy, ang mga tao at ang mga nabautismuhan kay Juan Bautista ay muling nagpabautismo sa Apostol Pablo, at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay kanya lang tinanggap ang Espiritu Santo. Yun po yung malinaw na ating pong napag-aralan sa unang segment ng ating pong pagtalakay, may pinalaman sa paksa ng bautismo. Ngayon, pagkat ang pinag-uusapan po natin ay bautismo sa tubig at ang bautismo sa pangalan. Bautismo ni Juan
at bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Aalamin po natin, magpapatuloy ba ang pagganap sa bautismo na ipinahayag ni Juan? Ngayong dumating na ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang magaganap sa bautismo ni Juan? Meron po tayong babasahin sa banal na kasulatan at ito po ay ating masusumpungan sa Aklat ng Gawa. Ang kapitulo ay 10 at ang versikulo ay 37 at sumusunod na mga talata. Pakinggan po natin. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Hulya, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan sa makatigbagay si Jesus na taga Nazaret. 43. Siya ang pinatututuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Malinaw po yung ating nabasa kung paano magaganap sa bautismo ni Juan. Na ang bautismo ni Juan ay dumating sa pagtatapos ng umiral ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo, na ito ay atin pong nasumpungan at binasa po natin sa Aklat ng Mateo, kapitulo 28 at ang versikulo ay 19. Kung gayon po, may malinaw na tayong pananaw sa bautismo ni Juan at sa bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganitong paraan ay meron po tayong aalamin muli sa banal na kasulatan. At ito'y ang katanungang sa kabila ng pagtatapos ng bautismo ni Juan, na gaya ng ating pong nabasa sa Aklat ng Gawa, kapitulo 10, versikulo 37, meron pa ba na nagpatuloy na gumanap sa pagbabautismo may kinalaman sa tubig? Muli po, ating buksan ang ating mga aklat. At ito ay sa Gawa ng mga Apostol, ang kapitulo ay 18, ang versikulo ay 24 hanggang 26. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Narito po ang pangungusap. Ngayon, ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, na isang Alejandrino sa lahi, ang taong malikit mangusap, ay dumating sa Efeso at siya'y makapangyarihan sa mga kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa'y may maningas na espiritu ay kaniyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus, na ang nalalaman lamang ay bautismo ni Juan. At siya nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Yun po yung sinasabi ng aklat sa Gawa 18, 24 at 26. Ano si Apolos? Ang sinasabi po ng ating pong binasa, si Apolos ay isang Hudyo. Isang taong marikit mangusap. Ibig pong sabihin yan, mahusay siyang magpaliwanag, nakakaakit sa mga nakikinig ang kanyang mga pagpapahayag. At higit sa lahat, makapangyarihan sa kasulatan. Ano ibig sabihin ng makapangyarihan sa kasulatan? Matalino po siya. Marahil kung ano man ang itatanong sa kanya, wala sa kasulatan, nagagawa niyang sagutin pagkat makapangyarihan niya siya sa kasulatan ng panahong yaon. Kaya lamang, ano ang sinasabi ng ating pong binasa? Na ang nalalaman lamang nitong si Apolos ay bautismo ni Juan. Hindi po niya alam ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nang siya magpasimulang magturo sa mga sinagoga at nang marinig siya ng mag-asawang Priscilla at Aquila, kinuha po siya, isinama siya. At sa kanya'y isinaysay ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Ibig pong sabihin ay tinuruan ng mag-asawang ito, si Apolos,
upang matutunan niya kung ano ang tunay na daan at doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po si Apolos. Ang sinasabi ng talata, ang tanging alam lang ni Apolos ay ang bautismo ni Juan. Kaya kung ito yung nagbabautismo, ay yung pong paglulubog sa tubig, marahil ang kanyang ginagawa, gaya ng ating pong nasumpungan na bautismo ni Juan. Ngayon, tangi kay Apolos, meron pa ba na nagsasagawa ng panahong iyon ng pagbabautismo sa tubig? At sa panong paraan? At sino ito? Muli po ay ating buksan ang ating banal na kasulatan. Ito naman po ay ating babasahin sa Gawa. Ang kapitulo ay 8, versikulo 35 hanggang 39. Nakibasa po tayong muli at ating pong unawain ang mga bagay na dito ay itinuturo sa atin. Ang sabi po ng talata, at binuka ni Felipe ang kanyang bibig. At pagpapasimula ng kasulatang ito ay ipinangaral si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang makahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sa pagpapatuloy nila'y ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Maliwanag po yung ating nabasa mga kapatid, mga kalahi, na isa si Felipe na nung panahong iyon ay patuloy siyang nagbabautismo sa tubig. Nakatagpo niya yung bating. Isa itong makapangyarihan tao sa kaharian ni Candace. Malaki po ang tiwala ni Candace sa taong ito, kaya siya po ay dakila at marangal sa kanilang kaharian. Nakatagpo ni Felipe ang bating at sa bating ay ipinangaral ni Felipe ang ating Panginoong Kristo. At nang sumampalataya ang bating, ay sinabi kay Felipe, narito ang tubig, ano ang makahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Sinunod naman ni Felipe ang kahilingan ng bating, tapos sila lumusong sa tubig at binautismuhan ni Felipe ang bating. Kaya lamang, ano ba yung ating napansin? Na nang matapos ang pagbabautismo ay inagaw ng Espiritu Santo si Felipe, inilingid na sa paningin ng bating at ang bating naman ay tuwan-tuwa na nagpatuloy na sa pag-uwi sa kanilang kaharian. Ibig pong sabihin ng ating talatang mga binasa, ang pagbabautismo ni Felipe ay hindi po naaangkop sa bautismo ng ating Panginoong Kristo. At kung napansin po ninyo, nang bautismuhan ni Felipe ang bating, ang ginawa ng Espiritu Santo sa halip na lumakip sa bating ay inagaw si Felipe at inilingid na sa paningin ng bating. Kaya po, sa ganitong pangyayari, atin na pong unti-unting natutuklasan ang unti-unti rin namang paglipas ng bautismo ni Juan sa tubig noong pang panahon ng mga apostol. Kung gayon po, mga minamahal na mga alahi, uli po tayong magtatanong. Sa panahong iyon, meron bang gumamit ng bautismo ng ating Panginoong Hesukristo? Yung utos po sa Mateo 28:19 na pagbabautismong hindi na kailangan ang tubig. Ulitin ko ang tanong, ano po? Nung panahon na yon ng mga apostol sa iglesyang natayo sa Jerusalem, meron na bang ginaganap na pagbabautismo na hindi na kinakailangan, hindi na gumagamit ng tubig? Mayroon po. At yan po ay ating masusumpungan muli sa banal na kasulatan. At mababasa po natin sa Gawa ng mga Apostol, ito po ay sa kapitulo 9 at ang bersikulo ay 17 at 18. Pakinggan po natin at unawain ang isinasaad sa atin ng banal na kasulatan. Sabi po ng talata, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay.
at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya at sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatidbagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." At pagdakay, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga waring kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y tumindig at siya'y binautismuhan. Narinig po natin yun. Anong sabi po ng talata? Nang marinig ni Saulo ang pangungusap ni Ananias, pagdakay nalaglag sa kanyang mga mata ang waring mga kaliskis at tinanggap na niya yung kanyang paningin at siya'y tumindig at binautismuhan. Meron po bang tubig? Wala na. Wala na pong ginamit na tubig sa pagbabautismo ni Pablo. Kaya naman si Pablo, pagka nagbabautismo, ay hindi na rin po siya gumagamit ng tubig. At meron pang pagkakataon, ipakikita po natin, nagbabautismo ba si Pablo? Opo. Anong paraan ng pagbabautismo ni Pablo? Gaya ng utos ng ating Panginoong Kristo, sa kaniyang pangalan ay dapat bautismuhan. At nung magbautismo si Pablo, gumamit po ba siya ng tubig? Tingnan po natin. At ito'y ating mababasa dito pa rin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, at ang versikulo ay 29 hanggang 33. Pakinggan po natin ang sinasabi ng talata. Ito po'y kasaysayan, ulitin po muna natin, ito po'y kasaysayan at pangyayari nang si Pablo at si Silas ay nangangaral, sila po ay hinuli at ibinilanggo sa bilangguang bayan. At sa gabi ng kanilang pagkabilanggo, ang dalawang lingkod na ito ng Panginoon sa kanilang lubos na pananampalataya ay umawit ng mga himnaryo at sila ay nanalangin sa Diyos. At samantalang sila ay umaawit at nananalangin, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Yung po sinasabi ng versikulo 26, umuga ang lahat ng patibayan ng bilangguan at lahat ng mga pintuang bakal ng mga bilangguan ay nangabuksan at ang mga bilanggo ay nangakalabas. Alam po nyo, nang makita ng bantay bilangguan ang nangyari sa kanyang binabantayang ipinagkatiwala sa kanya, labis siyang natakot. Sapagkat akala niya nakatakas na ang lahat ng mga bilanggo, kaya ang ginawa ng bantay bilangguan, kinuha yung kanyang tabak at magpapakamatay na sanang magpapaterepa sa kanyang patalim. Datapot nang makita ni Pablo ang ganitong pangyayari, ay pinigilan niya ang bantay bilangguan. Sumigaw siya ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangarito kaming lahat." Ngayon, sa ganitong pangyayari po, ang bantay bilangguan sa labis niyang pagkatakot ay lumabas at lumapit sa mga apostol at nagtanong, "Mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas?" Sumagot ang Apostol Pablo, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." At sa kanya'y sinilita nila ang salita ng Panginoon. Ibig pong sabihin, inaralan ng mga apostol ang bantay bilangguan, siya at pati ng lahat ng kabilang sa kanyang sangbahayan. At ang ginawa ng bantay bilangguan, kinuhan niya sina Pablo, inilabas sa bilangguan ng gabi ding yun, pinugasan ang kanilang sugat at mga latay, at pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sangbahayan. Nakita po niyo yun. Gumamit pa ba ng tubig ang Apostol Pablo sa pagbabautismo niya sa bantay bilangguan at sa kanyang sangbahayan? Hindi na po. Gaya ng pagkabautismo sa kanya ni Ananias, ay nagbautismo siya at ang bautismong kanyang ginamit ay walang iba kung hindi ang bautismong itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Lumilito po ngayon sa ating pagtalakay na ito na panahon pa ng mga apostol ay hindi na po ginagamit ang bautismo ni Juan na dumating sa kanyang pagtatapos, sapagkat bagaman at ang mga apostol ay nangangaral ng panahong yaon, ang kanilang itinuturo at ginagawa na ay ang bautismo ng ating
Panginoong Jesucristo. Kung gayon, meron po tayong tanong. Kung ang bautismo ng paggamit ng tubig, maging ito ay wisik, maging ito ay buhos, maging ito ay lubog, ay natapos na sa panahon ng mga apostol, bakit naman pagkaraan ng 1,000 taon mula sa panahon ng mga apostol, nang sumapit na sa ating kapanahunan, ay nangyayari pa rin ginagamit ang bautismo ni Juan sa tubig? Ano ba ang dahilan? Paano nakarating ito sa ating bansa? Sino po ba? Meron kayang mga nagdala dito ng bautismong lubog sa tubig o lubog man sa tubig na natutuhan dito sa ating bansa? At ngayon, ang kalakhang bahagi ng mga mananampalataya, mga sekta at iglesia dito sa ating bansa ay yung pa rin lubog sa tubig. Ang bautismo ni Juan ang ginagamit. Ngayon po medyo gagamit po tayo ng kasaysayan ng ating bansa. Isang sulyap sa mga nagdaang panahon at dito po ay mayroon tayong matututunan. Ang totoo po, at ito'y alam naman ng lahat, kung sino si Fernando de Magallanes o Ferdinand Magellan. Ang tao pong ito ay isang Portugis, pagkat siya po ay sa bansang Portugal nabuhay, lumaki at natuto ng mga gawain na gaya ng halimbawa ng paglalayag. At sa kanyang paglalayag, siya po ay naglilingkod sa Haring Manuel ng Portugal. At sa panahon ng kanyang paglalayag na tumutuklas ng iba't ibang mga lupain upang ialay sa kanyang aharian ng Portugal. Minsan po sa hindi sinasadyang pangyayari ay napadpad siya sa isang kapuluan. Na ang kapuluan pong ito sa dakong huli ay makikilala bilang ang Pilipinas. Ngayon ma'am, patay na rin sa kasaysayan, hindi po nakabalik ng Espanya, ng Portugal, ang Fernando de Magallanes. Pagkat, gaya po ng ating alam, siya po ay napatay sa lupain ng Mactan dahil sa pakikipagdigmaan sa ating bayaning Lapu-Lapu. Sumunod sa kanya, sa kanyang mga paggagalugad sa mga karagatan upang humanap ng lupain kanilang nasakupin, ay itong kolonisador na si Ruy Lopez de Villalobos, na sa kanyang pagtuntong sa ating kapuluan ay binigyan niya ng pangalang Pilipinas sa karangalan ng Haring Felipe II ng Espanya, na ang hari pong ito ay isang masugid na Katoliko na nag-utos na ang pananampalatayang Katoliko ay ipalaganap sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga orden ng mga Jesuita, ng mga Fransiskano at ng kung ano pang orden sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nangyari naman po yan, alam natin, na ang ating pong bansa nasakop ng Espanya. At kaalinsabay ng pagsakop ng Espanya ay atin pong tinanggap, sa pilitan tinanggap ng mga Pilipino ang pananampalatayang Katoliko. At mahabang panahon na ang mga Pilipino ay nasa ilalim ng pananampalatayang Katolisismo. Gayunman, pagkaraan ng maraming mga taon, nagkaroon po ng digmaan ang Amerika at ang Espanya. At sa labanang ito natalo ang mga Kastila. At sa kanilang pagkatalo, isinuko nila ang lupaing Pilipinas sa Amerika at humingi ng kabayarang $20 milyong. Kaya po, sa ganitong pangyayari, natatapos ang mahigit na 300 taong pananakop sa atin ng Espanya at tumalili ang Estados Unidos ng Amerika. Alam po ba niyo kung ano yung itong Amerika? Ito po ay isang bansang protestante. At sa kanyang lupain, marami po ang iba't ibang sekta. Malaya ang lahat ng sinuman na makapagtatag ng samahan ng pananampalataya, at kung anuman ito ay iniingatan din naman nila at pinalalago nila, at hanggang sa ibang mga bansa ay kanilang dinadala ang kanilang mga sekta upang magparami ng kanilang mga kaanib. Sa pagkasakop ng Amerika sa ating bansa,
ang iba't ibang mga sektang ito ay una-unahang nagdala ng kanilang samahan dito sa Pilipinas upang magparami ng kanilang mga miyembro. Alam na po natin yan. Kaya po ngayon napakaraming sekta sa ating bansa dahil malaya din po sa atin ang pagtatatag ng anumang samahan, lalo pa at kung ang mga ito ay napasasakop sa pamahalaan na kanilang pinalalagyan. Kaya po, dito ay lumitaw ang iba't ibang sekta. Una na po dito, sa loob ng isang dekada, mula po nang matalo ang Espanya sa Amerika sa pagtatapos ng daang taon ng 18th century, 1898, ay dumating ang mga Amerikano dito sa atin at dumagsa din ng iba't ibang mga sekta. Ano-ano ba yung mga nauna? Alolooban po ng isang dekada, ay ang una sa lahat na dumating sa ating bansa ay ang mga iglesyang katulad ng aking pong babanggitin sa inyo. Number 1, Association of Fundamentalist Baptist Churches. Ang pangalawa, Christian Mission on the Far East. Ang pangatlo, United Methodist Church of America. Ang pang-apat, Church of Christ. Ang panglima, Evangelical Church in the Philippines at marami pang iba. Yun lamang po ang binanggit ko sa inyong mga nauna na mga sekta at pananampalataya na nakarating sa ating bansa. Itong mga sekta pong ito, bagaman magkakaaway sa mga samahan, bagaman magkakaaway sa doktrina, pagkagayunman pagdating po sa pagbabautismo, hindi po sila nagtatalo. Pagkat nagkakaisa sila sa gawain ng tinatawag na pagbabautismo, at ito ay ang bautismo ni Juan. Gaya po halimbawa yung Baptist Church na yan. Talaga pong ang bautismo niyan, lubog sa tubig. Nagsunura na ang iba't ibang sekta. At hanggang ngayon, paramihan ng mga sekta dito sa ating bansa ay pawa-pawang nagbabautismo ng lubog sa tubig, ang bautismo ni Juan Bautista. Ito po yung dahilan kung bakit, bagaman at natapos na sa panahon ng mga apostol ang pagbabautismo sa tubig, hanggang ngayon ay nagbabautismo pa rin sa tubig ang maraming mga bansa katulad po ng iba't ibang sekta dito sa atin, pagkat yon ang kanilang nangatutuhan. Ngayon, ano ba ibig natin sabihin? Ibig ba natin sabihin masama at mali ang bautismo sa tubig? Hindi po. Hindi po natin sinasabing gayon. Pagkat kung sasabihin natin gayon, para na rin sinabi natin na masama at mali ang bautismo na ibinautismo ni Juan sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang ating mga Panginoong Kristo ay tumanggap ng bautismo sa pamamagitan ng tubig. Ang atin pong sinasabi, ang bautismong ito ay napalitan na, nahalinhan na ng bautismo ng ating Panginoong Kristo, na ang bautismong ito ay walang iba kung hindi ang bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Marahil po naman, mga kapatid, mga alahi, ay ating nauunawaan lalo pa ang mga talata na atin pong binasa. Kaya naman, ako po ay humihingi sa inyo, pinapayo ko po na ang lahat ng mga talatang atin pong ginagamit, mangyari pong inyong itala, muling pag-aralan upang ating makuha ang katotohanan sa mga bagay na atin pong pinag-aaralan sa ilalim ng ating programang pagsisiyasat. Pansamantala po, ay hahantong muna tayo sa sandaling ito at tatapusin muna natin ang ating pagtalakay. Pero meron po mga kasunod dyan. At ganun din po na maalala ko po na nais kong sabihin sa lahat ng mga sumusubaybay dito po sa ating programang ang pagsisiyasat. Kung meron po kayong nais itanong at nais liwanagin, nais alamin, malugod po kaming tutugon sa inyo upang ito'y ating pag-usapan at lubos nating maunawaan, lalo pa po ang may kinalaman sa doktrina ng bautismo na siyang pinakamahalagang aral ng Panginoon sapagkat ito ang susi patungo sa kaligtasan. Kaya po, pansamantala hanggang dito po tayo, ito po ang inyong matandang kalahi, Pastor Aurelio San Pedro Miranda na nagsasabi po sa inyo hanggang muli, magandang araw po, patnubayan naman tayo ng Panginoon.